magbigay galang si Ibarra sa magulang ni Maria Clara ay... Mapalad ako sa pakipagsunduan ng ating mga magulang. Bibihira na lang may kasintahan katulad mo. Lalong tumamis ang dila mo makarating ka ng ibang bansa. Ilang mo siyang napasagot mo roon. Napangiti ang binata sa pasaring ng dalaga. Napakaganda ng aking minamahal. Hindi ko na kailangan umanap pa ng iba. Sinungaling. Matitiis mo kayang hindi tumingin sa ibang kagandahan? Ang kagandahan ay hindi sa tinitingnan, kundi sa tumitingin. Sa dampalan ng aking puso, ikaw lamang ang aking minamahal. Pagkaraan pa ng ilang sandali, papaalam na ako sa iyo, Maria. Bukas ay pupunta pa ako ng San Diego. Naunungaan ko, Ibarra. Hindi ka ba nakaramdam ng takot? Ano ka ba naman? Nanginginig na nga dalawang tuhod ko sa takot eh. Ba't mo naman ginalaw ang libing ni Don Rafael? Don tao naman ito. Yun ang utos sa akin ng kura. Pag hindi ko ginawa yun, dinalintikan ako. Sa'yo mo naman siya inilibing. Doon sa libingan ng mga inchik. Doon sinutos ng malaking kura. Tsaka tigilan mo na ang pag-uusisa mo. Mag-ano na lang tayo para matapos na. May napansing ningning sa mga mata ng kausap bago ito tumugon. Isang para lang maganda para sa mga mangmang nating mamayan. Pangarap ko din yan noon, ngunit tinuring nila akong mga baliw. Sa panahon natin ngayon, ang karunungan ay kamatayan. Nahalata ni Pilosopo Tasyo na hindi siya naunawaan ng kaharap, kaya't Pamahalaan natin kayo sa mangguling ng Ibarra dahil sila may hawak ng sikmura ng ating mamayan. Ngunit, hindi lamang sa labi ang inyong kailangan, kundi pagtitiis at pananalig sa may kapal. matamang inisip ni Ibarra ang inilahad ng matanda. Pagkuway, Sa pagtitiis ko kaya ay magtatagumpay ako. Mabigo man po kayo, ay para nagtagumpay na rin dahil maganda ang inyong hangarin. nasisiyahan si Ibarra sa pakikipag-usap kay Mang Tasyo. Bago po ako umalis, ibig ko lang po malaman na inyo na ang inyong mga payo ay ang aking magiging gabay sa aking landas na tatahak. Sa ikalawang palapag ng toro ng simbahan, Tama na, Crispin. Pahinga na tayo. Isang-isa na lang, Kuya Basilio. Baka magalit na sa Pres Mayor. Akala, tinatamad tayo. ang magkapatid na Basilio at Crispin ang kampanero ng simbahan. Kuya Basilio, magkano ba sasahurin mo ngayong buwan na to? Bakit? Pwede bang bayaran mo na lang ang gintong nawawala na ibinibina sa akin ng San Cristan Mayor? Hindi pwede. 2 piso lang ang sasahurin. At ang katumbas ng 2 onsang ginto ay 30 piso. Pero hindi naman talaga ako nagnakaw ng ginto. Baka pag nalaman ng inay, magalit, paluin pa ako. Bahala na. Ito na kaya aking mga anak, si Basilio at si Crispin. Tayin ko sila. Oh, Pedro! Nakakapagod. Butit may pagkain. Kaya si Basilio nag-uwi ng pera. 1 piso. 2 piso. Ay siya, ipagtira mo ako ng piso. Saan ka pupunta, Pedro? Aalis na ako. Di naglipat sandali at... Ina, buksan niyo po pinto! Tinigan ni Basilio Gayon na lamang ang pagkasintak ni Sisa na makita niya ang kalunos-lunos na ayos ng anak. Bakit ka umiyak, Basilio? Crispin po, naiwas sa kumbento. Matapos may salaysay ni Basilio sa ina ang pangyayari, Bukas na bukas din ay pupuntahan ko ang kura at sasabihin ko sa kanya na pauwiin na sa Crispin. pinaghain ni Sisa ang nagugutom na anak, ngunit hindi kumain si Basilio.
Ina, tuyo lang po ba ulam natin? Nagluto ako ng masarap ngunit dumating ang iyong ama at inubos na lahat ng pagkain. Ina, tutulog po muna ako. Tao po! Tao po! Maaari niyo po ba ito ibigay sa kura? May kailangan ka ba sa kanya? Nais ko po sana hilingin sa kanya na pakawalan niya na si Christine. Wala na dito si Crispin. Umuwi na siya. Sisa, mabuti kang ina. Ngunit ang mga anak mo ay masama. Siguro'y nagmana sila sa asawa mong masama. Alam ng Diyos na wala silang kasalanan. Nabubulag ka lang siguro dahil mga anak mo sila. Kagabi, tumakas si Crispin matapos niyang magnakaw sa kumbento. Diyos ko! Ipinaalam ko na ito sa mga Gwardiya Sibil. Marahil ngayon ay nasa bahay niyo na sila upang dakpin si Crispin. Malaki ang utang kong loob sa iyong ama. Marahil ay lalaki ang mga bata, mga mangmang. Paano ang pag-aaral ng mga bata? Yun nga, sa 200 nag-aaral, 205 lang ang makapagpatuloy. Napatawad ko ng mga nagkikalaban ng aking ama. Ang ibig mong sabihin ay, Pag-aralin ko ang mga bata na kailangang matuto. salamat sa'yo, Ibarra, hulog ka ng langit ng San Diego. Bueno, marami pa akong gagawin. Kaya kailangan ko ng malis. Hanggang sa muli, Ibarra. Adios. Isang araw, sa bahay ni Kapitan General ay biglang dumating si Ibarra. Kinagkakailangan ng makilala, Ginoong Ibarra. Nakapagtataka ang inyong kabaitan, General. Sa bayang ito na tinuturing akong masama. Kung ang dahilan ay tungkol sa inyong alitan ni Padre Damaso, ay huwag ka nang mag-alala. Maraming salamat po, General. Kakausapin ko rin ang arsobispo ukol sa iyong eskomunsyon. Talagang palang napaka-maunawa ninyo, General. Dahil sinabi mo ako'y maunawain, pakitulutan mo akong sabihin ng ama na ikaw ay isang matalinong Ginoo.